Ang buhay ay mahirap kasi may mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari. May mga bagay na dapat mangyari kahit ayaw natin. Dahil sa mundo ngayon, lahat ay pinaghihirapan, hindi dumarating ng kusa. Ako nga pala si Rachel. Narito ako upang ibahagi ang aking kwento. Some would say Miss Mendoza, you're late! I'm sorry, sir. Hindi mo ako mamaya sa faculty, may pag-uusapan tayo. Bakit ka naman na late? Pinagalitan ka pa tuloy. Late ako kasi nag-isip daw sinasikaso ko yung mga kapatid. Ganun ba? Pupuntahan ko sa mamaya. Ano yung pag-uusapan niya? Dito ka na pala. Marami ka pang hindi nababayaran dito sa room. Kung hindi project dito sa room, kailangan mo bayad Miss Mendoza para maka-exam ka. Pasensya na, walang-wala kasi kami ngayon. Ano ba ngayon mga magulang mo? At ang mga trabaho nila? Wala na kasi ang mga magulang ko, sir. Kuya ko na lang kasi ang bumuhay sa amin. Sensyahan tayo ngayon, Miss Mendoza. Pag hindi ka pa nakabayad sa ating room, hindi ka makag-exam. Pag hindi ka naka-exam, hindi ka makaka-graduate. Sabang, maaari ka nang umalis. Dito ka na pala. Kuya, may babayaran kami sa isang madami. Nakabali na ako nung nakaraan. Hindi na ako pwedeng bumali ngayon. Kuya, ako rin may babayad sa school. Paano ba yan? Walang-wala tayo ngayon. Hindi na ba pwedeng i-extend yan para sa susunod? Wala kuya, kapag di ako nakabayad, hindi din ako makakagraduate. Sige, gagawan ko na lang ng paraan. Sige, maghahanap muna ako ng trabaho. Online, out. Palaging umaalis si kuya para magtrabaho o di kaya para maghanap ng mga makakalkal na basura para na rin sa pangtustos namin sa pang-araw-araw. Minsan, pag walang pasok, tinutulungan ko siya. Kasi wala naman ng ibang magtutulungan kundi kami-kami lang. Ma! Bakit ka malungkot? Dami kasing bayarin ng mga kapatid ko, lalo na yung pangalawa kong kapatid, ang dami ng bayarin sa eskwela. Pag hindi siya nakabayad, hindi siya makakapag-exam at hindi siya graduate. Mag-abroad ka kaya? Mas madami ang kita doon kaysa dito, nangangalakal ka lang. Gusto ko nga din sanang gawin yun eh. Ang kaso yung mga kapatid ko mapapabayaan dito sa Pilipinas kung ako ay aalis. Isipin mo pa ba yan? Kumpara lang din sa kanila. Ako naman yun eh. Kung sa bagay, kaya na din naman ng pangalawa kong kapatid mabuhay kahit wala ako. Kaya niya na din naman asikasuhin ng kapatid ko ng bunso. Kung ganun, wala naman akong kakilalang recruiter. Baka pwede mo akong tulungan. Meron akong kilala, yung pinsan ko. Naghahanap siya ng kasama doon. Kaya lang yung number niya, tatatawagan mo siya. Salamat! Mukhang makakapunta na ako sa lalong madaling panahon at makakaalis na ako agad. Sige, aalis na ako. Hello, eto ba si Mr. Mendoza? Ako po si John Ray. Ayusin ko na yung papeles mo. Wala kang gagastusin sa lahat. Salamat po. Baka next week pwede ka nang mag-flight, so please be ready. Salamat po sa pagtulong.
Hindi mahirap ang gagawin mo at all. Magpaalam ka lang sa mga kasama mo o sa pamilya mo. Gusto ko pong pumunta Sige na, Mr. Mendoza. Thank you and please be ready kasi kahit anong oras, maaari ka naming tawagan. Sige po. Ding, ikaw munang bahala dito ha. Aalis ang kuya. Saan ka namin pupunta, kuya? Pupunta ako sa ibang bansa. Kung hanggat maaari, ikaw munang bahala sa kapatid mo. Ialis ka? Oo, pupunta ako sa ibang bansa. Mag-iingat kayo ha. Nung nagpaalam si Kuya para mangibang bansa siya, nalungkot kami. Siyempre, siya ang naging katulong namin sa lahat. Siya yung nag-alaga sa amin simula pagkabata. Gusto kong pigilan si Kuya sa pag-alis niya. Pero naisip ko, para din naman pala sa amin yon. Para makapagtapos ako at para mabayaran namin lahat ng utang namin. Nung naayos na lahat ng papeles ni Kuya, mas lalo akong naging malungkot. Kasi magbe-birthday ako, magkri-Christmas na wala siya. Sobrang hirap. Parang anumang oras, gi-give up ako. I mean, kaya ko naman na. Kaya naman na namin ng kapatid ko. Pero, hindi kami sanay nang wala siya. 2 araw na lang, aalis na si Kuya. Guys, kung hindi lang talaga namin problema ang pera, hindi ko siya hayaang umalis. Kaso wala eh, problema namin ang pera. Kaya, kailangan niyang umalis para sa amin. Eto na yan. Eto na yung araw. Eto na yung araw na aalis si Kuya. Guys, masaya na malungkot ang nararamdaman ko ngayon. Siyempre, aalis yung pinakamamahal naming tao. Yung taong tumulong sa amin sa lahat. Yung taong hindi kami sinukuhan sa lahat. Sana maging maganda ang kinalabasan nito. May tiwala ko kay Kuya.